Iniwan ka matapos ang pangakong kasal. Pwede ka bang magsampa ng kaso o maghabla? Sa Pilipinas, ang simpleng breach of promise to marry ay hindi actionable. Hindi ka maaaring maghabla dahil lang hindi natuloy ang kasal. Pero may exception. Sa kasong Baksh versus Court of Appeals, sinabi ng Supreme Court kung ang pangako ng kasal ay ginamit bilang panlilinlang para makuha ang sexual consent, maaaring may liability sa ilalim ng Article 21 ng Civil Code. Hindi ang broken heart ang basihan, kundi ang fraud. Kailangang mapatunayan na may panlilinlang mula pa sa simula at ginamit ang pangako para manamantala. Hindi lahat ng heartbreak ay may legal remedy, pero ang panlilinlang ay may pananagutan. Ako po si Attorney Claribel Lucila.